Sa mustang muli kaibigan, so ayun na nga, inilabas na nga ng Netflix yung unang trailer ng Yu Yu Hakusho live action. At mukhang tama naman yung prediction natin kung hanggang saan yung masasakop ng unang season. Kaya tara, subukan nga natin i-breakdown yung trailer. Kung okay naman ba, kung may binago, at kung ano pang mga aasahan natin sa pagpapalabas nito sa Netflix by December. Gaya ng inaasahan, hindi nila binago yung pinaka-importanting pangyayari sa umpisa ng kwento sa anime. At yun nga yung pagkakasagasa kay Eugene na magiging sanhi na matinding pagbabago sa buhay niya. Ang pagkakapili sa kanya bilang spirit detective ng kabilang mundo. Pero syempre alam na niya na yan dahil wala yatang taon na hindi inulit sa GMA ang anime version nito. Ganon nga kasi ka-timeless ang kwento nito. Bukod sa ipinasilip ang itsura ng spiritual na mundo, halos ipinakita na rin lahat ng mga importanteng karakter sa mga unang arc ng istorya. At ilan nga sa kanila ay sina Yusuke, Kuwabara, Hiei, Kurama, Kuenma, Keiko, Boutan, Yukina, Genkai, Mr. Sakyo, Karazu, Bui at syempre ang magkapatid na Toguro. Medyo nakakasorpresa lang yung maagang paglabas nila Karazu at Bui kaya pag-uusapan niya natin yan mamaya. Pero isa nga sa mga pinakagusto kong nakita rito sa trailer ay yung eksena ng pagkasunog ng bahay nila Eugene. Mukhang masasagot na kasi rito yung isa sa mga katanungang hindi kailanman nasagot sa anime o sa manga. Kung sino nga ba yung arsonist at kung anong dahilan niya para gawin yun. Base nga rito sa trailer, isa nga siyang halimaw at makakarap nga niya sila Eugene. Maganda to dahil hindi nga nabigyang linaw kung bakit may gustong sumunog sa bahay nila nang walang dahilan. Yun nga lang, wala akong napansin na clue na makakasama yung 4 Saint Beast sa version na to. Ibig sabihin, maaring hindi natin makikita si Suzaku na mas kilala nga natin bilang si Lazarus. At dahil wala nga siya, marahil wala rin sila Genbu at ang Blue Dragon na si Seryu na unang makakalaban nga sana nila Dennis at Vincent bilang kakampi ni Eugene. Pero yun marahil ang dahilan kung bakit isinama nila ng maaga sila Karazu at Bui sa kwento para may pakita pa rin nila kung anong mga kayang gawin nila Dennis at Vincent sa isang laban. Pero who knows, maaaring kasama pa rin naman sila kasi hindi rin naman agad ipinakita ng Netflix noon sila Miyuka at Arlong sa unang nilabas na teaser ng One Piece live action. Kaya siguro may tsansa pa rin na mapasama sila. Pero ang hula ko nga ay lalaktawan nilang nila ang parting yun kung paanong nilaktawan nila sa One Piece yung laban ni Luffy kay Don Krieg para maaga makapag-focus kay Arlong. At syempre yung best part, yung pagliligtas nila kay Mikaela na naging dahilan nga para makaharap nila sila Taguro. Obviously marami silang binago sa mga pangyayari sa parting to, gaya nga nung maagang paglabas ng dalawa pang miyembro ng Team Taguro na dapat ay sa simula pa nga ng tournament ipapakita. Hindi rin dapat direktang involved sila Dennis at Vincent nung unang beses na nakalaban ni Eugene si Taguro. Pero dito mukhang nagtulong-tulong nga sila. Para sa akin parang okay naman yung ginawa nilang to. Dahil mas may papakita nga nila ng maaga kung gaano talaga kalakas si Taguro. Na siya nga yung karakter na dapat katakutan kapag dumating na nga yung Dark Tournament. Ang tournament na maaaring magiging focus nga ng Season 2 kung magkakaroon man. Bale na ipakita na nga rin kasi dito yung Hanging Neck Island na mismong paggaganapan ng palaro na yun. Kaya hindi malabong dito nga mismo nila puputulin yung unang season. So ayan, kung susumahin para sa akin lang nagustuhan ko yung nakita ko. Siguro may ilan sa inyo na hindi nagustuhan na may mga binago sila pero para sa akin, hindi malaking issue yun. Lalo na't mukhang hindi naman sila masyadong lumayo sa kwento ni Togashi. Kumbaga may mga pagkakaiba pero mukhang ganun pa rin naman ang patutunguhan ng kwento. Gaya rin ng sabi ko sa huling video na ginawa ko tungkol rito. Hindi talaga may iwasan na may mabago sa kahit anong adaptation. Kasi pati naman yung anime version nito, 'di ba? Maraming pagkakaiba yon sa manga pero nagustuhan pa rin naman natin. Isa pa gaya na nasaksihan natin sa live action ng One Piece. Minsan hindi natin mauhusgahan ng isang palabas hanggat hindi natin ito napapanood ng buo. At dahil dyan, malaki talaga ang inaasahan ko para sa palabas na to. At mas lalo pa nga nadagdagan yun matapos kong makita yung trailer. At dahil dyan, sabay-sabay nga nating abangan ang official release nito sa Netflix.